Nilibot nila ang paligid ng isla sakay ng isang speedboat. Tanging si Justin ang hindi sumama sa pamamasyal nila. Relax, Abby, relax, sabi niya sa sarili habang tinatanaw niya ang bundok sa isang panig ng isla. Lalo siyang mapagdududahan kapag naramdaman o nakahalata si Gerald na tensyonado siya. Itinoon niya ng husto kay Mrs. Eusebio ang kanyang atensyon upang sadya nang maiiwas ang pansin kay Gerald. How's your family, Alice? Nasaan sila? Tanong ni Mrs. Eusebio sa kanya. Hindi kaagad siya nakasagot dahil kailangan pa niyang alalahanin ang mga impormasyong alam niya tungkol kay Alice. Kahit hindi nila katabi si Gerald at sa ibang direksyon ito nakatingin ay alam niyang maririnig nito ang mga sasabihin niya. Wala na ho ang mommy ko, sabi niya. Dapat ay nagsasalita siya on behalf of Alice, ngunit naalala niya ang kanyang ina at nanariwa ang pangungulila niya rito. How she missed her mother. Oh, I'm sorry to hear that, sabi ni Mrs. Eusebio. Since when? 3 years ago, ma'am. How about your father? He's already in the States with my sister and his new wife. You've lost your mom. Malayo ang daddy at kapatid mo sa'yo. Then, hindi mo nakasama si Kenneth ngayon. You've been through a lot this past 3 years. You're such a strong woman. Alice, sana kasintatag at kasintapang mo rin ako. It's all in the mind, ma'am. Isipin niyo na lang na matatag kayo and you can overcome even the most painful experience that will come. Are you a psychology graduate, Iha? Yes, ma'am. Bakit niyo nahulaan? Ma'am na naman, hindi ba sabi ko sa'yo, mommy? Yun ang itawag mo sa akin. Naramdaman niyang nakatingin na naman sa kanya si Gerald at lumapit ito sa kanila. Psychology graduate ka pala. I'm just wondering kung ano ginagawa ng isang psychology graduate sa mundo ng fashion designing. Napaka-smart nito. Lahat ay hindi nakakaligtas sa masusing obserbasyon nito. It actually started as a hobby. Sagot niya. I designed my own clothes. Even the gown I wore for my debut. I designed it myself. Pagkatapos, marami ng classmates ko ang nagpagawa sa akin ng design. It started it all. Ako naman ang igawa mo ng design, Alice. Casual dresses that can make me look younger and beautiful body, sabi ni Tita Annabelle. My God, muntik na niyang masambit. Mapapasubo yata siya. Bakit ba hindi niya naalalang magkaiba sila ng felt ni Alice? Sure, Tita Anna. She managed to say. Nakakainis kasi ang Gerald na to. Lahat na lang, napapansin sa loob-loob niya. Pagkatapos nilang libutin ang island ay nag-early dinner sila sa floating restaurant. Para namang nananadya, magkaharap pa ang kinauupuan nila ni Gerald at pakiramdam ni Abby ay sinusuri nito ang kabuuan niya. Naghahanap ba ito ng mali sa kanya? Hindi mo yata suot ang engagement ring niyo? Tanong nito pagwan. Nabanggit sa akin ni Kenneth. Nabinigyan kanya ng diamond ring for your engagement. Engagement ring? Na itanong niya sa sarili. May napansin na naman ito sa kanya. I just kept it. Pag-aalibay niya. Naalala ko lang kasi si Kenneth kapag suot ko yun. Bakit ba ang dami-daming napapansin at itinatanong ng lalaking ito? Hinuhuli ba siya nito? O baka naman talagang hindi ito boto kay Alice dahil nga sa paniniwala nitong si Alice ang naka one night stand nito sa Davao. Pahakbang na sila sa kahoy na nagsisilbing tulay mula sa pangpang papunta sa floating restaurant nang mag-ekis ang kanyang mga paa bago pa siya makagawa ng unang hakbang. Mabuti na lamang at maagap ang mga kamay ni Gerald. Nasalo siya nito at nayakap siya sa baywang upang hindi siya tuluyang mahulog sa tubig. Napatitig sila sa isa't isa. She was appalled by the way her heart skipped against her ribs, the way her stomach constricted at their closeness. Halos yakap siya nito. Kaya parang tuksong bumalik sa isip niya ang mga eksena noon sa cottage sa Davao. Damang-daman niya ang matigas sa dibdib at mga braso nito. His palm was warm against her skin. Ang klase ng titig nito ay naghahatid ng tensyon sa kaniyang buong nervous system. Naputol na naman ang magic spell nang bitawan siya nito na parang napaso dahil sa pagkakadikit ng kanilang mga katawan. Pinandidirihan ba siya nito? Are you alright, Alice? Tanong ni Mamu sa kanya. Yes, Mamu. Napatid lang pa ako. Sagot niya. Hindi pa sila bumalik sa rest house pagkatapos mag-dinner. Nagkayayaan pa ang mag-anak na maglibang sa casino sa basement ng hotel. Natutuwa si Abby na makitang tumatawan ng parang walang dinadalang lungkot si Mrs. Eusebio. Everybody had fun except her and Gerald, na kahit kasama ng grupo ay halos humiwalay rin sa kanila.
Naglaro ito ng baccarat samantalang sila ay nag-e-enjoy na sa mga slot machines kasama ni Narina at Tita Annabel. Nakikituwa siya kapag nananalo sila ngunit hindi siya totoong masaya. Manaka-nakang nililingon niya si Gerald at kapag nawawala ito sa kanyang paningin ay hinahanap ito ng kanyang mga mata. Hanggang mapansin niyang may kasama itong babae at palabas ng kasino ang dalawa. Nakaabrisete kay Gerald ang babaeng mukhang foreigner. Parang may pumigas sa kanyang puso na makita ang tagpong iyon. Sinundan niya ng tingin ang dalawa. Sino ang babaeng yun? Isa na namang nagpapapansin kay Gerald at naisip nitong i-enjoy ang buong magdamag kasama ng babae. Nasasaktan siyang isiping. Kasama lamang siya sa mahaba ng listahan ni Gerald ng mga babaeng binigyan nito ng privilege na makasama nito for a night or a couple of nights. Nagprotesta ang kalooban niya dahil hindi siya dapat kasama roon. Hindi na nila kasama si Gerald pagbalik nila sa rest house. Pagkatapos ng kaunting kwentuhan ay umakyat na sila sa kanya-kanyang silid. May kasama ka mong babae si Kuya Gerald? Tanong ni Rina kay Abby habang papasok sila sa kwartong inuukupan nila. Dahil gusto nitong palagi silang magkakwentuhan, ay nagpa siya itong lumipat sa silid na kinaroroonan niya. At gusto rin naman niya iyon? Oo, hindi ko alam kung matagal na niyang kilala o dito lang niya nakilala. Tugon niya, it doesn't matter. I know the woman or not, sabi nito. As long as he finds the woman attractive at nakita niyang attracted din ito sa kanya, mamaya lang sila na. Ganon? Hindi na siya namimili? Hindi na ba importante sa kanya ang damdamin? Siyempre, namimili rin naman si Kuya. Iyon, at least ay ka-level niya. Hindi naman siya basta pumapatol sa kung sino-sinong pick-up girls dahil mataas ang standard niya sa babae. Kailangan passable para maging girlfriend niya for a week or a month. Natatawang sabi nito. Parang hindi bahagi sa personality ni Gerald ang pagiging playboy. He looks serious. Mukha pang ang suplado kung minsan, sabi niya habang naghihilamos. Nasa loob siya ng bathroom ng kwartong iyon, ngunit nakabukas ang pinto dahil kausap niya si Rina na naglalagay naman ng night cream. Hindi naman dating ganyan si Kuya. Ang laki ng ipinagbago niya as far as women are concerned. Bakit nagkaganoon? Curious na tanong niya na lumabas siya ng bathroom. Dahil sa ginawa ni Gina sa kanya. Gina? Iyong babaeng pakakasalan sana niya? Tanong niya habang nagpapalit ng pantulog. Mismo! Pakli nito. Ano bang ginawa ni Gina? At bakit hindi natuloy ang kasal nila? A week before their wedding, nabuko niyang impostora at gold digger si Gina. Pati ang pangalan niya at iba pang information about herself, nagawa niyang ma-fake. Makasal lang siya kay Kuya Gerald. Kuya was so mad. Hindi lang siya nasaktan, malaking kahihiyan pa ng pamilya ang hindi pagkatuloy ng kasal. Sa galit niya kay Gina, hindi na siya nagkaroon ng serious relationship after that. Nagbago ang outlook niya as far as women, love, and relationships are concerned. Naging playboy, extraordinary siya. Every week yata, iba ang girl na nakakadate niya. At wala na siyang seneryosong babae mula noon. Puro flings and for fun na lang kung makipag-affair siya. I have this feeling na naghihiganti siya sa mga babae kaya ganon and he doesn't want to trust women anymore. Natahimik siya. Kaya pala ganoon siya kalamig sa akin. Naisip niya. Pero mali naman yatang dahil niloko at sinaktan siya ni Gina, gagawin na lang niyang laruan ng mga babae. Reaction niya. Ganoon din ang tingin ko, but I cannot blame him. He doesn't deserve what Gina did to him. I agree. Mahinang sabi niya, Gerald is such a lovable woman. Man pala, sorry, nalilito na ako. A man every woman would dream of and every man would want to be. Kung ako lang ang minahal niya, hindi siya masasaktan. But I'm sure, magbabago uli ang outlook niya kapag muli siyang na-in love. At sa dami ng babae nagpapapansin at gustong makahook sa kanya, siguro naman, mai-in love uli siya. To someone who would teach him to forget the bitterness and be happily in love again. Ayoko rin nakikitang ganyan si Kuya. He's a wonderful person. He deserves to be happy. How I wish ako na ang babaeng yun. Lihim na nasabi niya. Dahil ang mga panaginip niya noon kung saan bumabalik sa isip niya, ang nangyari sa kanila ni Gerald ay naging malalim na pangarap. Lalo na ngayon nagkaroon na siya ng pagkakataon na makilala pa ng mabuti ito. Now I know kung bakit ganoon siya ka-indifferent sa akin sa loob-loob niya at nauunawaan na niya ang attitude nito. Dahil sa pagod ay nakatulog kaagad si Abby at mahaba ang naging tulog niya kung hindi pa nagkakakanta si Tita Annabel.
Nang Madonna ay hindi siya magigising, ngunit mukhang sinadya nitong gisingin siya. Good morning, Sleeping Beauty. Ayoko sanang istorbohin ang masarap na tulog mo but breakfast is waiting. Playful na sabi nito nang dumilat siya at makitang nakatayo ito sa paanan ng kama. Ang sabi ni Ate Juana, kailangan kasalo ka ng buong pamilya sa breakfast. Napangiti siya dahil sa importansyang ibinibigay sa kanya ng pamilya at na-amuse siya sa paraan ng pambubulahaw ni Tita Annabel sa masarap na tulog niya. Malaki ang nagagawa niyon upang malampasan niya ang pangungulila sa mami niya. At kahit na sumama ang loob niya nang makita si Gerald na may kasamang magandang babae kagabi ay nakangiti pa rin siyang bumangon. Magaan ang pakiramdam na bumaba siya pagkatapos na mabilis ang pag-aayos ng kanyang sarili. Pagbaba nila sa dining room ay naghihintay na nga ang mag-anak. Good morning everybody! Bati niya sa lahat. May mga hawak na broadsheets sina Justin at Mr. Eusebio habang nagkakape na si Mamo. Si Mrs. Eusebio naman na bagamat nasa dining room na rin ay minamasahe ng nurse sa mga binti nito. Gumagawa rin ng kaunting stretching si Rina sa isang bahagi ng dining room. I'm sorry, tinanghali ako ng gising. Pagingi niya ng paumanhin sa lahat. It's all right, Alice. You don't have to apologize. Sabi ni Mamo. Hindi ka pa naman tinanghali. 7:30 pa lang naman, iha. It's good to know na masarap ang tulog mo. Hindi ko kasi alam na early riser pala kayong lahat. Apologetic na sabi niya. Sa States, kapag hindi ka nakipagsabayan sa bilis ng agos ng buhay, pag-iiwanan ka. Sabi ni Mrs. Eusebio. Our restaurant has a branch in the busiest district in South San Francisco, and we have to prepare breakfast for thousands of people in the district. So you can just imagine kung anong oras nagsisimula ang araw para sa amin. Natutuwa siya sa nakikitang mukhang pagbabalik na ng sigla nito. Kahapon na dumating siya, ay halatang halata sa mukha nito ang pagdadalamhati. Sana ho, hindi niyo na ako hihintayin sa breakfast. Nakakahiya naman sa inyo, sabi niya sa mga ito. Kapag posible rin lang naman, we make it a point na magsalo-salo sa pagkain. Ani Mamo. Yan ang patakaran namin sa pamilya, mula pa sa ninuno ko at ipatutupad hanggang sa mga susunod na henerasyon ng pamilyang ito. Ganoon dapat ang pamilya, hindi ba? Tumango siya habang naglalagay ng pagkain sa kanyang plato. Don't talk when your mouth is full. Naalala niyang palaging bili ng matatanda sa mga bata. Ngunit ang mga Eusebio ay nagagawa iyon with grace and poise. Nag-uusap-usap ang mga ito habang kumakain at may kabuluhan ang idinidiscuss ng mga ito. Naabi tuloy niya sa sariling, sana nga ay totoong miyembro siya ng pamilyang ito. Mangyayari sana iyon kung pakakasalan siya ng isa pang Eusebio brothers na si Gerald. What's the matter with you, Sam? Ang agang daydreaming niyan. Kastigo niya sa sarili. Sa kabila ng mabangong aroma ng brewed coffee ng bacon, ng daing na bangus at fried rice na hinalukan ng iba't ibang herbs, wala rin siyang masyadong gana dahil wala roon si Gerald. Nasaan kaya ito? Habang nag-aalmusal ay panay ang kwento ni Miss Eusebio tungkol sa panahon ng kabataan ni Kenneth. Nadadamay na rin sa kwento ng mga ito si Gerald dahil magkasabay na lumaki ang dalawa. Mas matalino pala si Gerald kay Kenneth. Mas may kamay sa negosyo. Nasa grade school pa lamang daw ito ay likas ng charmer na ito. Wala itong ginustong hindi nakuha. Walang planong hindi natupad at walang business deal na hindi naisara. Pagkatapos silang mag-almusal ay niyaya siya ni na Tita Annabel at Rina na mag-horseback riding. Maglalaro sana sila ng pinball kung kasama nila sina Gerald at Justin. Excited siyang mag-horseback riding. Ngunit biglang bumaba ang energy na nang makita niya si Gerald at ang babaeng kasama nito kagabi sa horseback riding area. Napakaganda ng babae sa all-white attire nito with a matching hat. The two were about to ride a single horse. Nakapwesto sa harapan ng babae, ngunit si Gerald ang may hawak ng renda. May sakit na bumikig sa kanyang lalamunan. Hindi niya akalaing ganoon na magiging reaksyon ng damdamin niya kapag nakita niya si Gerald na may kasamang babae. Sino na naman? Yang kasama ng kuya mo? Tanong ni Tita Annabel na inginuso si Gerald. She's beautiful, isn't she? Tanong ni Rina sa opinion niya. Yeah, I agree. Pati anod na lamang niya. Nadaanan sila ni Gerald at ng babaeng kasama nito. At dahil mabagal pa ang takbo ng kabayong sinasakyan ng mga ito, ay napalingon si Gerald sa kinaroroonan nila. Napatingin ito partikular sa kanya at hindi niya kayang basahin ang sinasabi ng tinig nito. Halos yakap na ni Gerald ang babaeng kasama nito at bigla niyang sabi na sana ay siya ang nasa lugar ng babaeng iyon nang may madali iyon.
Because she knew how wonderful it would be in his arms. Inalis niya ang kanyang pansin kina Gerald. Sumunod siya kina Rina at Tita Annabel na namimiling pony. Nasa sakyan. Dito na lang ako. Sabi niya, I don't feel like riding. Why? Something's wrong? May pag-aalalang tanong ni Tita Annabel sa kanya. No, Tita Anna, okay lang ako. Medyo natatakot lang ako dahil nagka-trauma ako sa pagsakay sa kabayo noon sa Baguio. Muntik na ako mahulog when I was 9 years old. The horse get wild at ang bilis tumakbo. Totoong nangyari yon, ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit wala siya sa mood na sumakay sa kabayo. Kung siya lamang ang masusunod, gusto na niyang umalis sa lugar na iyon at ayaw na niyang makita ang nakakainggit na eksena ni Gerald at ng babaeng kasama nito na ilang ulit nang dumaan sa kinaroroonan nila. She wanted Gerald to treat him differently and to regard her differently. Hindi niya gustong mapasama sa listahan ng mga babaeng dumaan lamang sa buhay nito. Nagaya na lamang si Tita Annabel na mag-badminton nang mahalata nitong wala siya sa mood na mag-horseback riding. Ngunit hindi rin niya gaanong na-enjoy ang larong yon. Sa ilang rounds na inilaro niya ay palagi siyang talo. Sa bawat palo niya ng raketa sa bola ay naglalaro naman sa imahinasyon niya ang maaaring ginagawa ni Gerald at ng magandang foreigner na kasama nito. Nasira tuloy ang magandang mood niya. Pagbalik nila sa rest house bago magtanghalian, ay inabutan nila sa porch ang mag-asawang Eusebio. I hope hindi ka naboboard dito sa Villa Remedios, Alice, sabi ni Mrs. Eusebio sa kanya. Hindi naman ho, napakaganda ho ng lugar na ito para maboard ako at napakaraming ino-offer na recreational activities ng resort. I agree, pero ako medyo nabobore. Habang nagtatagal kami rito, lalo ko lang nararamdamang wala na si Kenneth. Kompleto kasi ang pamilya maliban sa kanya. Mami Juana, palagi niyo kasi siyang iniisip. It's okay na alalahanin niyo siya pero hindi para maging emotional kayo. Kung pwede nga, keep yourself busy. Do something na malilibang kayo. Hindi naman ako pwede sumama sa mga activities ninyo. May mga indoor activities naman hong pwede ninyong gawin, katulad ng pagbe-bake. You just give me an idea. Sige nga, mag-bake tayong dalawa. Tinulungan nga niyang mag-bake ito at habang inihahanda nila ang ibibake nilang sans rival, ay dumating si Gerald. Tinanong ni Mrs. Eusebio kung saan ito galing. I just help a new friend. She's a journalist and she's making a documentary about Villa Remedios. Bakit hindi si Alice naman ang ipasyal mo rito? Yayain mo siyang mag-scuba. Nag-angat ng tingin si Abby. Nagtama ang mga tingin nila ni Gerald. Sure, gusto mong mag-scuba diving mamaya? Tanong nito sa kanya. Why not? Pagpapaunlak niya rito, ngunit ang totoo ay gustong magtampo ng kanyang puso. Kung hindi pa iniutos ni Mrs. Eusebio ay hindi pa siguro maaalala ni Gerald na bigyan siya ng panahon. 3:00 ng hapon nang magkayayaang mag-scuba diving ang grupo ni na Gerald at Abby. Kasama siyempre si Narina at Justin at si Tita na Annabel na hindi nagpapahuli. Pagkatapos maisuot ang diving gadgets at maituro ni Justin kay Abby ang fundamentals at safety precautions, sa pag-scuba diving ay humanda na sila sa pag-dive. Nauuna si Gerald bilang leader nila. Nasa 30 feet under the water na sila na makakita si Abby ng isang malaking isda na ikinakala niyang pating. Nagpanik siya. Nabitawan tuloy siya ni na Tita Annabel at Rina. Nagpapasag siya hanggang maramdaman niyang wala na siyang mahinangang oxygen. Naputol na pala ang compressor dahil sa pagpapanik niya. Nagpanik na rin ang lahat at pinilit siyang awatin sa pagpapasag at pagpipilit niyang makaangat sa ibabaw ng tubig, maliban kay Gerald. Parang sasabog na ang dibdib ni Abby dahil kinakapos ng oxygen ang kanyang baga at pakiramdam niya ay mawawala na siya ng ulirat nang maramdaman niya ang isang kamay na pumulupot sa kanyang baywang at inalalayan siyang makaangat sa surface ng tubig. Hanggang maramdaman niyang binuhat siya paahon ng tubig ng isang mapuwersang mga bisig. Inihiga siya ni Gerald sa buhangin. She was gasping for air. Binigyan siya nito ng oxygen. Noon siya nakahinga ng normal ngunit halos lupaypay na siya. What happened? Tanong nito sa kanya na mahimasmasyan siya. Bakit ka nagpanik? Hindi ba itinuro na sa'yo ni Justin ang mga safety precautions to avoid accidents like this? Tila pinapagalitan siya nito. I saw something. Malaking isda. Akala ko pating kaya natakot ako. Humihingal na sagot niya. Justin told you not to panic because once you do, pwede kang mamatay. Paasik na sabi nito. Gerald, sabay ni Tita Annabel dito. Bakit parang pinapagalitan mo pa ako?
Inis ng sabi niya rito. Ako na nga ang muntik ng mamatay. Parang kasalanan ko pa. Sorry ha. Kasalanan ng kabobohan ko. Hindi ko sinasadyang maging KJ. Inilayo ni Justin si Gerald. Humingi naman ng paumanhin sa kanya sina Tita Annabel at Rina. Bakit parang ipinaparamdam sa kanya ni Gerald na hindi niya ito maaaring abutin kahit kailan? Ano ba ang kasalanan niya rito? Ang pagiging easy girl at indecent niya sa paningin nito? Kailangan niya gumawa ng paraan upang mabura iyon sa isip ni Gerald. At kailangan niyang gawin na iyon sa lalong madaling panahon. Nag-alala ang buong pamilya. Nang malaman ang muntik ng pagkalunod ni Alice. What's happening to you, Gerald? Bakit pinagalitan mo pa raw si Alice? Sita sa kanya ng daddy niya nang akyatin siya nito sa kanyang silid. Baka nakakalimutan mo kung sino siya. We invited here her. At hindi na siya. Halos iba sa pamilya. Dahil kay Kenneth. I'm sorry, Dad. I didn't mean to do that. Hindi naman talaga ako nagalit sa kanya kundi sa pangyayari mismo. Nakapagtaas lang ako ng boses dahil natakot ako para sa kanya. But I'm going to apologize to her. That's the right thing to do. She might take it personally at baka magdamdam siya. Iyon naman talaga ang totoo. Hindi siya kay Alice nagalit. Natakot lang talaga siya para dito. Kung nagkataong malalim na kinaroroonan nila tuluyan nagpanik si Alice, malamang na kinapos ito ng oxygen at bumigay ang lungs nito. Iyon ang pinakagrabing aksidente para sa mga divers. Ang ipinagtataka lang niya sa sarili ay kung bakit sa halip na ipinakita niya ang pag-aalala para kay Alice sa nangyari dito, ay nai-express niya iyon sa pamamagitan ng galit. Kinatok niya ito sa pinagsasaluhang kwarto nito at ni Rina nang malaman niyang pinagpapahinga muna ito. Biglang napabalikwas ito ng bangon na makita siya sa pinto. Come in, sabi nito. Dahan-dahang lumapit siya sa kamang kinaroroonan nito. Naupo siya sa isang stool. I just want to apologize dahil napagtaasan kita ng boses kanina. Hindi kita dapat pinagalitan. Actually, hindi naman ako nagalit sa'yo. Dala lang siguro ng takot at pag-aalala sa'yo. Napangiti si Alice. Hindi ko rin gustong sirain ang pag-scuba diving natin. Natakot lang talaga ako. You have to understand. Yun ang first time ko mag-scuba diving. What was the matter with him? Bakit? Ngumiti lang si Alice ay parang naging eratiko na ang tibok ng kanyang puso. So what if she was beautiful? So what if she had red kissable lips? Alice Padilla or Abby didn't deserve a bit of his admiration. Agad siyang umahon mula sa kinauupuan. Yun lang, sige, sabi niya. At nagmamadali na siyang lumabas ng silid na yon. Kahit napansin niyang may gusto pang sabihin ito. Bakit nagmamadali siyang lumabas? Nagtatakang tanong ni Abby sa kanyang sarili. May sasabihin pa sana siya kay Gerald. Nanatili itong mailap, hindi maabot. Parang ipinaparamdam nito sa kanya na ang mga babaeng katulad niya ay hindi dapat pag-aksayahan ng oras. But at least, nag-apologize ito at kinilig siya nang sabihin nitong nag-alala ito para sa kanya nang muntik na siyang malunod. It was more than enough to make her happy at nakakasilip siya ng pag-asang makapasok sa puso ni Gerald. Kinagabihan, nag-dinner ang pamilya na hindi na naman kasalo si Gerald. Where is Gerald? Hindi na naman natin siya kasalo sa dinner ngayon. Puna ni Mamo na tila galit dahil kulang ang pamilya sa hapunan. Para ka namang bago na bago sa apo mo, ani Mr. Eusebio. Sa pagitan ng pagsubo ay matamang nakikingisi si Abby sa usapan dahil si Gerald ang topic. He's with his new girl, Mamo, sabi ni Justin. Ilang araw pa lang tayo rito sa Villa Remedios, may bago na naman siyang girlfriend. Pagre-react ni Mamo na halatang hindi sang-ayon. Nakilala niya the other night, Mamo. Si Justin uli ang nagsalita. Australian journalist na may Filipino blood daw, gumagawa ng documentary tungkol sa Villa Remedios. Pero mukhang si Kuya na ang gagawa niya ng documentary. Pabirong dagdag nito. At bakit? Anong akala niya kay Gerald? Isang rare species? Bahagyang nagkatawanan ng ilang miyembrong pamilya sa sinabing iyon ni Mama ngunit tahimik lang si Abby. Ni hindi niya magawang ngumiti. The thought of Gerald in a romantic moment with another woman always hurt her. Parang may batong dumadagan sa kanyang dibdib. Nagwo-worry na ako riyan sa anak mong yan, Noel, sabi ni Mrs. Eusebio sa asawa. When will he take women seriously? Pagkatapos ng ginawa ni Gina, pakiramdam ko itinuring na lang niyang laro ang pakikipagrelasyon. Mom, you don't have to worry. Ani Justin sa ina. Lalaki si Kuya Gerald. He's intelligent. Nag-e-enjoy lang siguro siya ngayon. Iyon ang gusto niya sa ngayon. Ayaw muna niya ng seryosong relasyon? I'm sure.
Hindi naman mananakit siya ng kalooban ng babae. Ang mga babaeng nakakasama niya ngayon ay iyong mga willing ding makipaglaro sa kanya. Oo nga naman, Juana. Ayon ni Mr. Eusebio. Justin is right. We know our son. Hayaan na lang muna nating i-enjoy niya ang pagiging bachelor niya. I'm sure, magkakaroon uli siya ng seryosong relasyon and he will finally end up marrying someone and having his own family. Naisip ko lang, hindi na natuloy ang kasal niya because he loved the wrong person, while Kenneth found the right person. He but wasn't able to pursue the wedding. Ano bang nangyayari sa mga anak natin? Sinabi ng huwag kang mag-alala, sabi ni Mr. Eusebio sa asawa. Pakasal si Gerald, ganoon din si Justin. This family will grow bigger and bigger. At babalik ang saya ng pamilya, hindi ba Alice? Tumango siya. Yes, that's right, Mommy. Sabi niya na nakatingin kay Mrs. Eusebio. Baka next year lang magpakasal na si Gerald. At para niya nakita ang sarili na ikinakasal kay Gerald. A dream that would always remain the dream. Ilang oras nang nakahiga si Abby sa tabi ni Rina ngunit maila pa rin ang antok sa kanya. She was breathless. Hindi dahil sa muntik na niyang pagkadisgrasya kanina sa ilalim ng tubig, kundi dahil iniisip niya ang paghinging apology sa kanya ni Gerald at ang pag-amin nitong nag-alala ito para sa kanya. Ngunit nagapunan sila na hindi ito kasabay. Inisip tuloy niya kung nakabalik na ito ng mga oras na iyon or he was still with that Australian journalist. What was happening to her? Bakit naiinis siya habang naglalaro sa kanyang imahinasyon na maaaring napaka-intimate na ng dalawa? Bigla siyang gininaw. Nayakap niya ang kanyang sarili. How she longed Gerald to warm her. Bumangon siya sa kama at lumabas ng bedroom. Pakiramdam niya ay nasa isang malamig na bansa siya kaya nagpasya siyang gumawa ng kape. Alam niya makakatulong iyon upang hindi niya hanapin ang init ng katawan ni Gerald. Nasa kitchen na siya at nagtitimpla ng kape nang may marinig siyang yabag mula sa pintuan. Sumungaw ang profile ng isang matangkad na tao. Pagkatapos ay luminaw iyon ng mapatapat sa liwanag ng ilaw sa entrance ng dining room. The man she longed to warm her body. Mukhang kararating lang ni Gerald. Ginitian ito ni Abby. Ngunit sa halip na gantihan ng ngiti, ay tinignan lamang siya nito ng mataman. Giniginaw ako kaya naisip kong magkape. Sabi niya rito, kailangan niya basagin ng lamig. Hindi lang ng hangin kundi ng titig nito sa kanya. Gusto mo rin ng coffee? No thanks. I'd rather have beer. Sabi nito. Pinagpatuloy niya ang pagtitimpla ng kape habang nakasunod ang tingin niya rito na lumapit ito sa malaking fridge na kulay aluminum. Hindi na tuloy niya matatandaan kung ilang teaspoon na ng creamer ang nailagay niya sa kaniyang kape. Nang makakuha ito ng beer in can ay dumaan ito sa likuran niya. Para siyang nalasing ng malanghap ang mabangong kolon nito na humalo sa hangin. Lumapit ito sa bintanang salamin at doon tumayo. Siya naman ay lumapit sa dining table at tumila ng isang upuan. Nang sulyapan niya ang kanyang wristwatch ay 10 to 12 na. Iyon na ang pagkakataong hinihintay niya para linisin ang pagkatao niya sa paningin ni Gerald. Bakit hindi ka yata makatulog? Tanong nito sa kanya nang lingunin siya ngunit hindi ito umalis sa kinatatayuan. Nakasandal ito sa kitchen island na nagsisilbing division sa kitchen at dining room. Hindi siya sumagot. Para kasing may laman ang tanong nito. Is there something bothering you? Kaya nahihirapan kang makatulog? Wika uli nito. Pakiramdam niya ay may ipinahihiwatig ito sa sinabing iyon. Hindi ko rin alam kung bakit hindi pa ako dalawin ng antok. Sabi niya pagkatapos sumigop ng kape. Siguro ay dahil sa nervous ko pa rin sa nangyari kanina. Until now, hindi pa nahuhuli ang mga tunay na dumukot kay Kenneth. Pag-iiba nito. Ang tanging nasabi ng authorities, malamang na hindi sindikado ang dumukot at pumatay sa kanya. Parang hindi sanay. Pero maliban doon, we still do not have a clue kung sino sila. Bakit sinasabi nito iyon sa kanya? Pinaghihinalaan ba nito si Alice? Mahuhuli rin ang mga taong yun. Sabi na lamang niya pagkatapos sumigop ng kape. Bago siya nakidnap, when was the last time you saw him? Usisa nito sa kanya. His brown eyes were intense. Nagbato na naman ito ng tanong na hindi niya alam kung saan niya ihahanap ng sagot. We had dinner. Then, inihatid niya ako sa bahay. Sabi na lang niya dahil iyon ang pinaka-safe na sagot na maaari niyang ibigay. Bakit tinatanong nito iyon? May gusto ba itong palabasin? Pumatlang ang mahabang katahimikan. Kenneth told me so many nice things about you. Sabi ni Gerald pagkuhan. She bite her lip. Kung marami na palang naikwento si Kenneth tungkol kay Alice at nagkataong magkaiba sila sa maraming bagay, hindi malayong magtaka si Gerald. Hindi sa iniinsulto kita.
Sabi ni Gerald. It's just that you don't look like a sophisticated, high-powered career woman like Kenneth had described you. Mukhang nagtataka na si Gerald. Sabi na nga ba't ang ibig sabihin ng pananahimik nito ay dahil masusing nag-o-obserba ito. She felt like she was a kind of specimen under his microscope. You're right, sabi niya. I don't have much in common with those sophisticated beauties. That wasn't a commentary on your looks. You look just fine. I mean, you aren't Kenneth's usual type. Just fine. Parang nag-describe ito ng average meal or cup of coffee. Does that mean he doesn't find me attractive? Tanong niya sa kanyang sarili, and she wondered why that bothered her so much. Bago nag-propose na kasal sa'yo si Kenneth, alam na ba niya ang lahat ng dapat niyang malaman tungkol sa'yo? I mean, your past. Past? Maang na ulit niya. Wala naman akong pangit na nakaraan na kailangan niyang malaman. He chuckled, at nakakainsulto ang tawang lumabas mula sa bibig niya. I know your true color, Alice Padilla, or Abby, or whatever other aliases you're known. Nakilala ko na ang uri mo months ago, kaya hindi mo ako pwedeng lokohin. She swallowed the pain. No, Gerald. Mali ang naging first impression mo sa akin. I'm not what you think I am. I'm not an easy girl. Hindi ako pang one-night stand lang. I am a decent woman. Ha? Alanganing matatawa. Alanganing maiirita ito. Decent? I saw you that night. I haven't forgotten that. You were so game. You were the one who seduced and flirted with me. And to think na may nangyari sa atin ng mga gabing yon? May relasyon na kayo ni Kenneth. Nang gabing yon, hindi ang tunay na ako ang nakilala at nakasama mo, Gerald. Ano yun? Kakambal mo o baka konsensya mo? Cynical na tanong nito. Believe me, Gerald, iyon ang una at huling pagkakataong nagawa ko iyon sa buong buhay ko. And you want me to believe that, huh? You're a master of that, Alice. Wala na rin namang dahilan para magmalinis ka. Dahil kahit ano pang gawin mo, hindi ka na rin naman pwedeng pakasalan ni Kenneth. Ang importante sa akin ngayon ay maitama ko ang maling impression mo sa akin. Ang malinis ang sarili ko sa paningin mo. Sinaid nito ang laman ng canned beer nito at base sa kilos nito, hindi ito naniniwala sa mga sinabi niya. Natahimik siya. Paano nga naman niya paniniwalaan si Gerald? Na disenteng babae siya samantalang inakit niya ito noon. May disenteng babae bang mga akit ng isang lalaking noon lamang niya nakilala? Tatanggapin ba ni Gerald ang dahilan niyang masama lamang ang loob niya sa kanyang ex-boyfriend at may gusto lamang siyang patunayan kaya siya naging wild ng gabing iyon? Sapat na bang dahilan yun para isuko niya ang kanyang sarili sa isang estranghero? Isa pa, mabubuko na nitong impostor lang siya dahil paano niyang ipapaliwanag na masama ang loob niya kay Glenn. Samantalang ilang buwan ang nakakaraan ay magkasintahan na sina Kenneth at Alice. Pero hindi ko masisisi si Kenneth. You're stunning. At mukhang disente ka sa unang tingin. Parang hindi ka wild. You look naive and innocent. Hindi obvious na expert ka sa pangaakit. Galit na siyang napaahon mula sa kinauupuan. Hindi ako nagmamalinis lang. You don't really know me so you don't have the right to insult me. Pagkasabi niyon ay galit na tinalikuran siya nito. Sa halip na paniwalaan siya nito, ay ininsulto pa siya. Hindi pinatulog si Abby na matinding sama ng loob dahil sa mga sinabi ni Gerald sa kanya. Ngunit kailangang paniwalaan siya nito. She had to do something upang magbago ang tingin nito sa kanya. Naghanap siya ng pagkakataon na makausap uli ng sarilinan si Gerald. Ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataon. Kinabukasan, dahil abala raw ito sa pagpapollow up ng development sa kaso ni Kenneth. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan at kaunting kwentuhan sa mag-asawang Eusebio at kinamamo at tita Annabel, ay lumipat siya sa kubo sa harap ng rest house upang doon hintayin si Gerald. Pero si Rina ang nakita niya roon. Nag-iisa ito. Parang umiiyak ito. Umiiyak ka ba? Marahang tanong niya rito na lumapit siya rito. Napansin niyang misty-eyed ito. No, tanggi nito na halata naman nagsisinungaling dahil pasimpleng pinahid nito ang mga mata. Problem? Wala naman actually. May naalala lang ako. Boyfriend mo? Ex. Ex na pala. Bakit iniisip mo pa? Anniversary kasi namin ngayon. 1 year na sana kami but we broke up 2 months ago. Bakit misty-eyed ka? Nakipag-break ka tapos iiyak-iyak ka ng ganyan? I still care for him. Hindi naman basta mawawala yon. I hope you wouldn't mind my asking. Ano ba ang dahilan ng breakup ninyo? I saw him with my ex. Actually, with his ex.
Mukhang selos ang naging problema ah. Hindi simpleng pagsaselos lang yon. Malungkot na sabi nito. Naging ka-live-in niya ang babaeng yon for 2 years and they have a son. Oh, I see. I have all the right para magselos, hindi ba Alice? Well, kung ako man siguro ang nasa kalagayan mo, I would feel the same too. Pero bahagi na lang ng nakaraan niya ang babaeng iyon. Kahit pa may anak sila, kung ikaw na ang present niya, and that's what's important now. Pero mukhang nagkabalikan sila. Ako mismo ang nakahuli sa kanila na magkasama sa apartment ni James. Inamin ba niyang may affair na naman sila? Puno ng concern na usisa niya rito. Baka naman pinag-uusapan lang nila ang tungkol sa anak nila. Kahit wala na sila, may dapat pa rin silang pag-usapan. Ang anak nila ang nagsisilbing link nila. Ang sabi niya, may problema lang daw ang ex niya kaya dinala sa kanya ang anak nila. Pero hindi ganoon kasimpleng paliwanag ang kailangan ko. Kaya nakipag-break ka na. Tumango ito. Bakit itutuloy pa namin ang relasyon kung nawala na ang tiwala ko sa kanya? Pero mukha namang nahihirapan ka ring wala na siya. Pananalakad niya rito. I still love him. I only need time to get over him. Hindi kaya ang naging problema niyo sa simula pa lang ay wala ka ng tiwala sa kanya? Dahil nga sa nakaraan niya? Natahimik si Rina. Natitigilang napatingin lamang ito sa kanya. Lagi ka may duda sa kanya. Dahil iniisip mong hindi ikaw ang una at mayroon siyang responsibility sa anak niya. Palagi mong iniisip na may kahati o kakompetensya ka sa kanya. Okay, I must admit that. And I can't help it, Alice. Bakit hindi mo nalang isipin na wala ka pa sa buhay niya? Na makilala niya ang mother ng anak niya. If you will ask my opinion, it wouldn't be a big deal for me. Dahil ang mas importante sa akin ay yung ako na ang present at future niya. Napansin niyang tila nahulog ito sa pag-iisip. Hindi ba siya nag-e-exert ng effort para ayusin ang relationship niyo? Tanong pa niya rito. Ayaw nga niyang pumayag na mag-break kami. He kept on calling me bago kami umuwi rito sa Pilipinas. Nang mabalitaan nga namin dinukot si Kuya Kenneth, he was apologizing, asking for another chance, begging me to leave him. Sabi nito sa garalgal na tinig, see? Mahal ka talaga nun. Why don't you listen to whatever he has to say and believe him? Bakit pinahihirapan mo ang sarili niyo? Samantalang pwede niyo namang ayusin ito. I'm sure. Nahihirapan din siya sa bigla mo nilang pakikipag-break without giving him the benefit of the doubt. And don't you think you've been a little unfair to him? Dahil hindi na naman mababago ang nakaraan niya. All he needs is your trust. Ang love with trust is lasting, very strong and unbeatable. Hindi umimik si Rina ngunit napansin niyang nangilid na naman ang mga luha nito. Masarap yatang ma-in love. Patuloy niya. That's the most wonderful feeling and the sweetest thing we could ever have in this world. I'm going to consider your advice. Maya-maya ay nakangiti ng sabi nito. Saka nito niyakap ang braso niya. Thank you, Alice. Or should I call you Ate Alice? Naputol ang kanilang pag-uusap nang maramdaman nila ang pagdating ng pick-up. Sabay pa silang napalingon doon. Si Gerald ang bumaba mula roon. Wala namang sinabi ito. Tinignan lamang sila nito sa kanilang pasan. Tuloy-tuloy na ito sa loob ng rest house. He's like a cranky old maid, sabi niya kay Rina, saka sila mahinang nagtawanan. Seriously speaking, kay kuya mo kaya subukan niyang galing mo sa pagbibigay ng advice para magbago ang tingin niya sa mga babae at magseryoso uli siya sa pakikipagrelasyon. Maya-maya ay sabi nito sa kanya, ang worry kasi namin, baka hindi na siya magpakasal at hanggang tumanda siya ay makontento na lang siya sa pa-fling-fling. Mga one-night stands at brief shallow affairs, he's turning 32 soon. Iyon naman talaga ang gusto niyang gawin, ang makalimutan ni Gerald ang ginawa ni Gina. Dahil pati siya ay nahihirapang makalapit sa puso nito. Gusto niyang muling magtiwala at magmahal ito. At kung posible, sana ay siya na ang babaeng iyon. Nagsisimula pa lamang ang tulog ni Abby nang maalimpungatan siya. Pagdilat niya, ay nakita niya si Tita Annabel na isinusuot ang isang Manolo Blahnik 3 inches shoes. Oh, did I wake you up, Alice? Pumasok ako dito sa kwarto niyo dahil nanghiram ako ng blush on ni Regs. Mas gusto ko kasi ang shades nung sa kanya. No, Tita Ana, naalimpungatan lang ako. Mukhang may lakad kayo. Napangiti siya na makita ang suot nito. Tight-fitting ang dark jeans nito. Midriff ang blouse na pinatungan ng deep brown jacket. Katerno na dalang purse nito ang kulay ng midriff blouse na hot red. Ganoon din ang kulay ng lipstick nito. At ang nail polish na mahabang kuko nito. Malalaki ang curls na mahaba-habang buhok nito. And she was wearing a pair of big white gold bangle earrings. May party sa hotel. May live band na tutugtog. Come with me, Alice, para may kasama naman ako. Nakangiting umiling siya. Sinulyapan niya ang desk clock 10 to
11 ng gabi. Medyo late na, Tita Ana eh. May party ba naman ng 5 o'clock ng hapon? Anitong muling sinipat ang sariling refleksyon sa salamin. Masyadong malamig ang hangin sa labas, Tita Ana. Saka baka masamain ng mga Eusebio na nakikipag-party ako samantalang kamamatay lang ni Kenneth. Hindi mortal sin kung makikipag-party ka. Ilang linggo na mula nang mamatay si Kenneth. We have to get over the grief. We have to move on. Sumama ka na. Tulog na naman ang mga kontrabida. Kontrabida? Kunot noong tanong niya. They don't like what I'm doing. Sabi nito sa mahinang tinig sa pag-aalilang magising si Rina. The way I carry myself, the way I dress, my lifestyle, lalo na sina Mama at Kuya Noel. Madalas nilang pinupuna ang ayos at kilos ko. Sina Justin at Rina naman, they always laugh at me. Kaya nga hinihintay ko pa silang matulog bago ako gumimik. Nakita niya ang biglang pagwala ng magandang ngiti sa mukha ni Tita Annabel. Naupo ito sa stool ng dresser. Nobody understands me and this family. Kaya nga parang gusto ko na lang magpaiwan dito sa Pilipinas at hindi na bumalik sa San Francisco. Hindi bali nang nag-iisa ako. Magagawa ko naman ang gusto kong gawin. Bakit naman hindi ka nila naiintindihan, Tita Ana? Hindi na raw bagay sa age ko ang mga pinaggagawa ko. I'm in my 50s already, pero umaakto raw akong parang nagbuhawalang teenager. I love parties. Pahilig akong gumimik. Marami akong friends na mas bata sa akin. Madalas ako mapagsabihan ni Mama na hindi ko raw inilalagay sa lugar ang sarili ko. May mali ba roon? Mali bang i-enjoy ko ang buhay ko? I'm not getting any younger. Why would I waste my life catching or cross-stitching? Pero yun na lang yata ang gusto nilang gawin ko. Mag-bake, mag-alaga ng orchids, o magnovela. Bahagyang natawa si Abby. Amused na amused siya sa kausap. At the same time ay naiintindihan niya ang sentimento nito. Do you find me weird? If you officially became a member of this family, will you be ashamed of me? Of course not, Tita Ana. Sagot niya. You carry yourself well. I don't see anything wrong with it. Really? Namilog ang mga mata nito. Tila nakakita ito ng kakampi. Yes, Tita Ana. In fact, natutuwa pa nga ako sa inyo dahil napakasaya ng outlook niyo sa buhay. You're beautiful and you look young. And as long as you're happy with what you're doing at wala ka namang nasasagasaan, I don't see anything wrong with it. Saka sabi nga nila, tumatanda tayo sa age pero hindi sa puso. Talaga, my dear? Gets mo ang lola mo? Kahit sinasabi nilang para akong babaeng gay at nagmumurang kamyas, ako? Just ignore what they're saying. Ikaw lang naman na nakakaalam kung saan ka masaya. Kaya gawin mo kung ano makakapagpasaya sa'yo. Niyakap siya ni Tita Annabel at dahil sa sobrang tuwa nito. Your darling. Alice, mabuti na lang pala at ikaw ang minahal ni Kenneth. At least may nakakaintindi na sa akin sa pamilyang ito. Baka nagsisimula na ang party, Tita Ana. Come on, Alice. Hindi ako papayag na hindi ka sumama. Hindi tayo magpapakalate. Gusto ko lang mamit ang ilang gwapong Briton tourist at villa owners. Hinila na siya nito sa kamay pababa ng kama. Kaya wala na siyang nagawa, kundi ang pagbigyan nito. Sige na nga, Tita Ana, magbibihis lang ako sandali. Gerald was with her current fling, Jonah, that night. Nagyaya ito sa basement ng hotel kung saan may live band at party. Maraming turista sa Villa Remedios ng panahong iyon dahil may golf tournament na idinarao sa island resort. Kaya sa halip na mainip sa development sa kaso ni Kenneth at malungkot sa tuwing maaalala ang kapatid ay pinagbigyan na lamang niya si Jonah. Total, pinagbigyan naman siya nito all the way ng nagdaang gabi. She was the kind of woman who had no inhibitions when it came to bed. At siya mismo ay nalula sa kayang gawin ito para lamang magpaligayan ng kapartner. May boyfriend daw itong iniwan sa Australia, pero naging game ito sa kasama niya. Kung minsan tuloy, lalo lamang siya nakukumbinsi na ang mga babae ay nilikha ng Diyos upang maging kasama lamang ng mga lalaki to give men company and pleasure when they needed a woman. Ngunit alam niyang maraming babae ang magagalit sa kanya kapag narinig iyon. Jonah was a good dancer. Nadadala at natatangi siya nito. Kung maharot ang tugtog, mas maharot ang sayaw nito. Kung wild ang tugtog, mas wild ang sayaw nito. Wild dancer. Bigla siyang may naalala habang pinanonood kung paanong nagiging wild si Jonah. Unti-unting bumababa ang mga kamay nito naglalakbay sa kanyang katawan mula sa kanyang pisngi pababa ng pababa hanggang sa kanyang baywang. Bigla niyang naalala si Abby o Alice noong una niyang makilala ito sa Davao at hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakadama ng inis. Bigla niyang niyaya si Jonah na bumalik na sa table nila. Hey, what's the matter with you? Protesta nito. I'm not enjoying dancing. Paasik na tugon niya. Umorder siya ng brandy.
Pagkasilbi niyon ay agad niyang nilagok. Nang biglang may umagaw ng pansin niya, dalawang babaeng kakapasok pa lamang sa ballroom na pinagdarausan ng party. Nanlaki ang kanyang mga mata na makilala ang mga ito, sina Alice at Tita Annabel. Hindi na niya inalis ang tingin sa mga ito, hanggang maupo ang mga ito sa isang table. Nagmasid-masid.